May mga kwentong nakatago sa liwanag, dumadaan ka nang hindi alam ang mga lihim na daladala nila. Isa ito sa mga kwentong iyon. Ang legasya ng isang pamilya, matatag at puno ng pagmamataas, nawasak sa paraang hindi inasahan ng sinuman. Nagsimula ito sa isang bagay na pangkaraniwan, isang pagbisita sa pamilya. Dalawang binatilyong lalaki, pinapunta upang magpalipas ng ilang linggo sa kanilang lola, habang wala ang kanilang mga magulang. Isang pagkakataon para magkonekta muli, magbahagi ng mga alaala, para lang magkasama. Ngunit sa bahay na yon, may ibang naghihintay. Isang bagay na walang nakakita, walang nag-anticipate. Si Viva Evans ay nag-isa ng maraming taon. Wala na ang kanyang asawa, lumaki na ang kanyang mga anak. Tahimik na ang kanyang tahanan sa mga paraang nakakabagabag sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan ito. Hindi niya naisip na ang muling pagsasamang pinakahinahanap niya ay hahantong sa isang bagay na mas masalimuot. At nang ang kanyang mga apo na sina Kaden at Kieran ay tumapak sa kanyang pintuan, nagbago ang lahat. Sa una, payapa at banayad. Isang pagbabago sa hangin, isang hindi pagkapalagay na madaling baliwalain. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lumalago ang tensyon. Ang mga bagay na dapat ay simple, ang paghahati sa pagkain, mga kwentuhan, ay naging iba. Isang bagay na nagpapanuto kay Viva sa lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa pamilya, tungkol sa kanyang sarili. Sina Kaden at Kieran, ang kambal na apo na hindi niya nakita ng maraming taon, ay hindi na ang mga batang naalala niya. Sila ay lumaking mga binatang lalaki, masigla at tiwala sa sarili sa mga paraang nakakabagabag sa kanya. Ngunit hindi niya mawari kung bakit. Marahil ay dahil sa kanilang presensya. O marahil ay may bagay na mas malalim. 2 linggo. Iyon lang ang dapat. 2 linggo ng pagsasama at babalik ang buhay sa normal. Ngunit kung minsan, ang 2 linggo ay kayang magpabago ng lahat. Kung minsan, ang tila inosente ay mabilis na maaaring maging isang bagay na mas mapanganib. Ang kanyang lola, ang kanyang mga apo, at isang lihim na magwawasak sa kanila. Kaya ano ang mangyayari kapag ang mga linya na ating pinagkakatiwalaan ay nilabasan? Kapag ang mga ugnayang nagbubuklod sa atin ay nawasak sa mga paraang hindi natin inaasahan? Ito ang kwento ng isang pamilya at ang lihim na magwawasak sa kanila. Isang lihim na dapat ay hindi kailanman naging pagkakatiwala, pag-ibig, pamilya. Gaano kalayo kayang maunat ang mga ito bago mabali? At kapag nabali na, sino ang maiiwan upang pulutin ang mga pira-piraso? Manatiling kasama kami sapagkat dito nagsisimula ang bangungot. Si Viva Evans. Isang pangalang minsay binibigkas ng may pagmamalaki. Isang babaeng kilala sa kanyang katatagan, sa kanyang lakas. Ngayon, sa kanyang edad na huling 60, si Viva ay nabuhay ng isang buhay na puno ng pag-ibig, pagkalugi, at kamakailan lamang, pangungulila. Hindi naman ito palaging ganito. May panahon na ang kanyang tahanan ay buhay sa tunog ng tawanan at usapan. May panahon na siya ay napapaligiran ng pamilya, mga kaibigan, at ang lalaking pinakamahal niya sa mundong ito, ang kanyang asawa na si Jonas. Sa loob ng mahigit 1 dekada, si Viva ay nabuhay sa anino ng kawalan ng kanyang asawa. Si Jonas ang kanyang sandigan, ang taong nagpaparamdam na maayos ang lahat gaano man kagulo ang buhay. Bumuo sila ng buhay na magkasama, isang buhay na puno ng mga alaala, mga anak, at sa huli, mga apo. Ngunit nang pumanaw si Jonas, may nagbago kay Viva. Ang tahanang minsay pinagsaluhan nila ay naging tahimik. Masyadong tahimik. Si Viva ay pinalaki sa isang mahigpit na sambahayan. Isang lugar kung saan ang moralidad at mga halaga ng pamilya ay itinanim mula sa murang edad. Itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang na laging unahin ang pamilya, igalang ang mga ugnayang iyon, at mamuhay ng may integridad. Dala-dala niya ang mga araling iyon sa buong buhay niya, sa kanyang pag-aasawa, sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, at kahit ngayon bilang isang lola. Ngunit habang lumilipas ang mga taon matapos ang kamatayan ni Jonas, ang dating matatag na pagkakilala sa tama at mali ay nagsimulang lumabo. Ang pangungulila ay isang malakas na puwersa. Dahan-dahan itong pumapasok sa simula, parang bulong lang sa likod ng iyong isip. Ngunit habang ang mga araw ay nagiging linggo, at ang mga linggo ay nagiging taon, ito ay nagiging mas malakas. Nagiging mas mahirap baliwalain. Ang dating masiglang buhay panlipunan ni Viva ay nanglumo, at nahanap niya ang kanyang sarili na halos mag-isa sa paglipas ng kanyang mga araw, sa isang bahay na pakiramdam ay masyadong malaki para sa isang tao lamang.
At sa pangungulilang iyon, lumago ang kanyang pagnanasa para sa kasama. At lumago rin ang kanyang kahinaan. Ngunit pagkatapos ay dumating ang pagbisita. Isang pagkakataon para masira ang siklo ng pangungulila kahit na saglit lamang. Ang kanyang mga apo na sina Kaden at Kieran ay darating upang manatili sa kanya. Hindi niya sila nakita ng maraming taon, hindi mula noong sila ay mga bata pa. Ngayon, sa edad na 17, sila ay mga binatang lalaki na. Magkambal, magkamukha sa hitsura, ngunit bawat isa ay may kanikanyang natatanging pagkatao. Sina Kaden at Kieran Evans. Palakasan, malikot. Mga anak ng mga diplomatiko. Pinalaki sila sa isang tahanang may pribilehiyo, kasama ang lahat ng oportunidad na maibibigay ng buhay. Ngunit dahil madalas nawala ang kanilang mga magulang sa mga assignment, ang mga kambal ay lumaking mas mabilis kaysa sa karamihan. Sanay sila sa pagkakaroon ng kanilang kalayaan, sanay sa pagtulak sa mga hangganan. At nang dumating sila sa bahay ng kanilang lola, dala nila ang parehong lakas ng loob. Sina Alicia at Devon Evans ay bumuo ng kanilang buhay sa palibot ng diplomasya. Isang buhay ng paglalakbay, tungkulin at palagiang mga assignment. Sanay silang magkahiwalay, ang isa ay aalis, habang ang isa ay mananatili para asikasuhin ang mga bagay-bagay sa bahay. Ngunit ngayong pagkakataon, iba. Dumating ang isang espesyal na assignment, isang assignment na nangangailangan na pareho silang nasa ibang bansa, malayo sa kanilang mga anak sa loob ng 2 linggo. Hindi ito perpekto, ngunit nagawa na nila ito dati, iniwan ang mga bata sa mga kaibigan o mapagkakatiwalaang tagapag-alaga. Ngunit ngayong pagkakataon, isa lang ang opsyon, ang ina ni Alicia, si Viva. Ang lola na hindi nakita ang mga bata ng maraming taon. Sa ibabaw, parang perpekto. Isang pagkakataon para magkonekta muli ang mga kambal sa babaeng malaki ang naging papel sa pagpapalaki kay Alicia. Isang pagkakataon para makalabas si Viva sa pag-iisa na humahadlang sa kanya ng matagal. Ngunit si Alicia hindi siya sigurado. May pag-atubili. Isang bahagi niya na nag-aalala. Nagtitiwala siya sa kanyang ina, ngunit may bagay tungkol sa pag-iwan sa kanyang mga binatang anak na lalaki kay Viva sa mahabang panahon ang nagpapabagabag sa kanya. Laging may komplikadong relasyon sina Viva at Alicia. Ang uri ng relasyon ng ina at anak na parehong malapit at malayo sa parehong panahon. Mahal nila ang isa't isa ng lubos, ngunit may mga bagay na hindi nasasabi. Mga taon ng tensyon, nakabaon sa ilalim ng magalang na pag-uusap. Si Viva ay naging mahigpit, marahil masyadong mahigpit, habang lumalaki si Alicia. Itinanim niya sa kanyang anak na babae ang parehong malakas na moral na halaga na pinalaki sa kanya. Ngunit ngayon, maraming taon ang lumipas, kung minsan ay pinag-aalinlanganan ni Alicia kung ang kahigpitan bang iyon ay nag-iwan ng mga peklat. Kaya nang dumating ang pagkakataon na iwan ang mga bata sa kanyang ina, nag-atubili si Alicia. Alam niyang mahal ng kanyang ina ang mga kambal, ngunit may isang maliit na boses sa likod ng kanyang isip na nagsasabi sa kanya na hindi ito ang tamang pagpili. May bagay tungkol sa oras, tungkol sa edad ng mga bata, tungkol sa mahabang taon ng pangungulila ng kanyang ina. Ngunit sa huli ang desisyon ay ginawa. Ito ay dapat maging mabuti para sa lahat. Oras para makipagbond si Viva sa kanyang mga apo. Oras para makapagtrabaho ng maayos sina Alicia at Devon. Pinaniwala niya ang kanyang sarili na ito ang pinakamahusay na desisyon. Umalis sina Alicia at Devon sa kanilang biyahe. Ang kanilang mga anak na sina Kaden at Kieran ay nanatili sa bahay ng kanilang lola. 2 linggo lang naman, ano ang maaaring magkamali? Ngunit walang ideya si Alicia na sa loob ng 2 linggong iyon, magbabago ang kanyang pamilya magpakailanman. Si Viva ay nasasabik. Mas nasasabik kaysa sa kanyang naramdaman ng maraming taon. Ang pagkakataong makita muli ang kanyang mga apo na magkasama sila sa bahay, parang isang regalo. Namimiss niya sila ng lubos, at ang pag-iisip na makasama sila ay nagpuno sa kanya ng pakiramdam ng layunin na hindi niya naramdaman ng matagal. Ngunit nang makita niya sila, ang totoo, nakita niya sila, may nagbago sa kanyang loob. Ang mga bata ay hindi na ang maliliit na bata na minsay inalagaan niya. Lumaki na silang mga binatang lalaki, matangkad, malakas, tiwala sa kanilang mga katawan sa paraang nagulat kay Viva. Hindi lang ito sa kanilang laki. Ito ay sa paraan ng kanilang pagdadala sa sarili, sa paraan ng kanilang pagiging komportable sa kanilang balat. Naglalakad sila sa paligid ng bahay na parang kanila ito, naglalagi sa masisikip at nagpapakita ng damit, ang kanilang mga dibdib na nakalantad.
Sa simula, hindi alam ni Viva kung paano mag-react. Sinabi niya sa sarili na wala iyon, na normal lang iyon para sa mga lalaki sa kanilang edad. Ngunit nandyan ang hindi pagkapalagay kumakagat sa kanya. Hiningi niya sa kanila na magtakip. Sinubukan niyang magtakda ng mga hangganan. Ngunit parang hindi nakinig ang mga bata. Iwinaksi nila ito, nagpatuloy sa paglalagi sa bahay sa parehong paraan. Sinabi ni Viva sa sarili na mga lalaki lang iyon na naglalaro. Ngunit sa kailaliman, alam niyang may higit pa riyan. May naramdaman siya, isang bagay na hindi pa niya handang harapin. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa. 10 mahabang taon ng pangungulila, ng pagtulog na mag-isa sa isang kama na minsan ay naglalaman ng dalawa. Ginawa ni Viva ang lahat ng kanyang makakaya upang manatiling malakas, upang patuloy na maging abala. Ngunit ang pangungulila ay may paraan ng pagpasok, ng pagpuno sa mga bakanting espasyo sa iyong buhay hanggang sa ito na lang ang maramdaman mo. At ngayon, kasama ang kanyang mga apo sa bahay, ang isang bagay na matagal niyang ibinaon ay nagsimulang tumaas sa ibabaw. Sa simula, isang pag-isip lang iyon. Isang mabilis na sandali ng pagkilala na ang kanyang mga apo ay lumaki ng kaakit-akit na mga binatang lalaki na hindi na sila ang mga batang naalala niya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang pag-iisip na iyon ay nagsimulang lumago, mabulok. Hindi ito mapigilan ni Viva. Sinubukan niya itong itaboy, ngunit habang lumala ang oras na kasama niya ang mga bata, mas mahirap itong baliwalain. May mga sandali, maliliit na sandali, na nagpapanuto sa kanya sa sarili. Ang paraan ng kanilang pagtingin sa kanya. Ang paraan ng kanilang ngiti. Ang paraan ng paggalaw ng kanilang mga katawan. Lahat ito ay napakasimple, napaka-inosente. Ngunit para kay Viva, iba ang pakiramdam. Naramdaman niya ang sarili niyang hindi pagkapalagay, ang sarili niyang pagkaakit na lumalago, at nakakatakot ito. Hindi ito tama. Ito ang kanyang mga apo. Ngunit ang pangungulila ay mas malakas kaysa sa kanyang napagtanto. Habang lumilipas ang mga araw, nahanap ni Viva ang kanyang sarili na nahuli sa isang panloob na labanan. Nais niyang maging mapagmahal na lola. Ang isang nag-aalaga sa kanyang mga apo na nakikipagbond sa kanila sa paraang magagawa lamang ng pamilya. Ngunit habang mas matagal silang nanatili, mas naging magulito siya. Ayaw niyang aminin ito, ngunit naramdaman niya ang mga linya sa pagitan ng tama at mali ay nagsisimulang lumabo. At sa bawat paglipas ng araw, ang bigat ng labanang iyon ay lalong tumitindi. Hindi niya alam kung paano ito mapipigilan. Hindi niya alam kung kaya niya pa. At habang pinapanood niya ang kanyang mga apo na gumagalaw sa kanyang bahay, napakatiwala sa sarili, napakawalang bahala, hindi niya maiwasang magtaka. Huli na ba? May bagay na ba talagang nagbago sa pagitan nila? Darating ang sagot at magpapabago ito ng lahat. Ito ay isang mainit na gabi. Ang uri na nagpaparamdam sa bahay na halos masyadong tahimik. Nakaupo si Viva sa kanyang upuan, sinusubukang magbasa, ngunit ang mga salita sa pahina ay lumabo habang gumagala ang kanyang isip. Naririnig niya sila sa katabing silid, ang mga kambal na sina Kaden at Kieran. Ang kanilang tawanan ay kumakalat sa bahay habang nagbubuno sila ng mapaglaruan. Ito ay isang tunog na dati niyang pinahahalagahan, ang tunog ng kabataan, ng buhay na pumupuno sa tahanan. Ngunit ngayon, habang nakikinig siya, may iba itong ginising sa kanya. Isang bagay na hindi niya lubos na maintindihan. Isang bagay na ayaw niyang maintindihan. Tumingin siya sa direksyon ng sala kung saan sila nagbubuno, ang kanilang mga batang katawan ay gumagalaw ng may tiwala na nagpapabagabag sa kanya. Lumaki na sila ng husto mula noong huli niya silang makita. Hindi na mga bata, kundi mga binatang lalaki, matangkad, malakas, at puno ng enerhiya. Ang kanilang hubad na balat na kumikinang mula sa init ng gabi ay kumapit sa kanyang mata. Sinubukan niyang tumingin sa ibang lugar, sinubukang ituon ang aklat sa kanyang mga kamay, ngunit patuloy na bumabalik ang kanyang tingin. Gaano man niya ito kasubukan, hindi niya mapigilang tumingin. Naramdaman ni Viva ang kanyang dibdib na humihigpit sa pagkakasala. Ito ang kanyang mga apo. Pinalaki niya sila, minahal sila, at ngayon, narito siya, hindi makawala sa hindi pagkapalagay na lumalago sa kanyang loob. Parang may linya na nilabasan, ngunit hindi nila. Siya ang nagpahintulot sa kanyang isip na madulas sa isang lugar na walang karapatan itong pagmulan. Sinabi niya sa sarili na tumigil, tumayo, umalis sa silid. Ngunit ang kanyang mga binti ay parang mabigat, nakabaon sa sahig.
Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa eksenang nasa harap niya. Ang mga bata, hindi alam ang bagyong umuulon sa isip ng kanilang lola, ay nagpatuloy sa kanilang mapaglarong labanan. Ngunit may bagay sa paraan ng kanilang paggalaw. May bagay na sinadya. Madali ang kanilang tawanan, ang kanilang mga katawan ay nagdidiinan habang nagbubuno sila. Ngunit sa ilalim ng ibabaw may bagong kamalayan. Isang pagbabago. At habang tumatagal ang gabi, nagsimula silang makaramdam nito. Nagsimula silang makaramdam na siya ay nakatingin. Naramdaman ni Viva na ang hangin ay lumalapot sa tensyon, ngunit hindi niya kayang tanggalin ang sarili. Pinapanood niya habang si Kaden, na palaging mas tiwala sa dalawa, ay nakawala sa hawak ng kanyang kapatid at tumayo. Ang kanyang dibdib ay umaalsa at bumababa sa mabibigat na paghinga. Nagkita ang kanilang mga mata, sandali lang, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Viva ang isang pagkalitong hindi niya naramdaman ng maraming taon. Hindi niya ito maintindihan. Ayaw niyang intindihin ito. Ngunit nandyan iyon. At alam niyang nakita rin ito ng lalaki. Si Kieran, tahimik ngunit hindi naman mas mababa ang tapang, ay sumama sa kanyang kapatid, tumayong matangkad habang hinahabol ang hininga. Ang dalawa ay tumingin sa kanya, isang mapaglarong ngiti pa rin sa kanilang mga mukha, ngunit ang kanilang mga mata ay nagtaksil sa isang bagay na mas malalim. Alam nila. Naramdaman nila ang pagbabago sa hangin, ang hindi nasasabing tensyon na pumuno sa silid. At sa sandaling iyon, ang mga hangganan sa pagitan nila ay nagsimulang lumabo. Ang natitirang bahagi ng gabi ay dumaan sa katahimikan, ngunit ang bigat ng nagsimula ay hindi maitatwa. Naramdaman ito ni Viva sa bawat sulyap, sa bawat paggalaw. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ang kanyang isip ay umiikot sa mga pag-isip na hindi niya makontrol. Nawala na siya sa landas, at sa kailaliman, alam niya ito. Ngunit nananatili pa rin siya sa pag-asa na wala iyon, na maaari pa itong mabawi. Ngunit ang mga bata nakita nila ng husto. Hindi na sila mga bata, at alam nila ang eksaktong susunod na gagawin. Nang gabing iyon, habang sila ay nakaupo para sa hapunan, ang katahimikan ay halos nakakasakal. Ang karaniwang pag-uusap at tawanan ay wala na, pinalitan ng tahimik na kalansing ng kubyertos sa mga plato. Halos hindi makatingin sa kanila si Viva, ang hiya ng kanyang mga pag-iisip ay mabigat na nakapatong sa kanya. Ngunit habang nagpapatuloy ang pagkain, naramdaman niya ang isang pagbabago. Si Kaden, na nakaupo sa tabi niya, ay lumapit. Ang kanyang binti ay humawak sa kanyang binti sa ilalim ng mesa, at naramdaman niya ang kanyang puso na tumalon sa kanyang dibdib. Sinabi niya sa sarili na wala iyon, isang aksidente lang. Ngunit pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang kanyang braso, malambot sa simula, ngunit ito ay nanatili. Napatigil si Viva. Hindi ito ang hawak ng isang apo sa kanyang lola. Ito ay iba. Isang bagay na nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Sumigaw ang kanyang isip sa kanya na umalis, tapusin ito ngayon bago pa ito magpatuloy. Ngunit hindi niya ginawa. Hindi niya kaya. Ang kanyang braso ay nanatili kung nasaan ito, ang kanyang mga daliri ay nakapatong ng marahan sa kanyang balat. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang lahat ng sinubukan niyang pigilan ay bumagsak sa ibabaw. Si Kieran, na nakamasid mula sa kabilang mesa, ay napansin ang pagbabago. Tumayo siya, naglakad ng dahan-dahan sa paligid ng mesa hanggang sa nasa likuran niya siya. Naramdaman siya ni Viva, bago pa niya makita, ang kanyang presensya ay napakalaki sa kanyang mga pandama. At pagkatapos, nang walang anumang salita, niyakap niya ang kanyang mga balikat. Isang kilos na dapat ay inosente, komportable pa nga, ngunit hindi. Ang kanyang katawan ay humawak sa kanya sa paraang mali ang pakiramdam. Ngunit hindi siya gumalaw. Hindi niya siya itinulak. Hindi niya kaya. Nawala na siya sa kontrol. Lahat ng dati niyang nalalaman tungkol sa tama at mali, tungkol sa pamilya at pag-ibig, ay nawala na. At habang ang mga bisig ni Kieran ay humihigpit sa kanya, at ang kamay ni Kaden ay nananatili sa kanyang braso, alam ni Viva na ang linya ay nalabasan na. Hindi na ito tungkol sa pamilya. Ito ay ibang bagay. Isang bagay na mas madilim. Si Viva, na gumugol ng kanyang buong buhay sa pagpapanatili ng mga halaga ng moralidad at integridad, ay nahulog. Ang kanyang pagkakasala, ang kanyang pangungulila, ang kanyang malalim at desperadong pangangailangan para sa koneksyon ay nagtungo sa kanya sa isang landas na hindi niya kailanman naisip. At habang nakaupo siya roon, napapaligiran ng kanyang mga apo, alam niya na walang pagbabalik.
Nagsimula na ang pagkakaugnayan. Ang mga araw na sumunod ay isang pagkalito at pagnanasa. Ang mga kambal, nang makita ang kahinaan ng kanilang lola, ay hindi tumigil. Ipinilit pa nila, sinusubukan ang mga hangganan ng kung ano ang maaari nilang kunin. At si Viva, na minsan ay napakalakas, napakatatag sa sarili, ay naging nawala sa dagat ng mga emosyon na hindi niya makontrol. Nalabasan na siya ng isang linya na hindi niya kailanman naisip na lalabasan, at ngayon, siya ay nalulunod. Ang mga araw na sumunod ay hindi katulad ng anumang naranasan ni Viva. Ang nagsimula bilang isang mabilis na sandali ng kahinaan, isang solong paghawak na hindi niya inalis, ay mabilis na umikot sa isang bagay na mas mapanganib. Isang lihim. Isang lihim na hindi niya makatakasan gaano man niya subukang kumbinsihin ang sarili na matatapos lahat ito sa lalong madaling panahon. Ngunit habang lumalawig ang mga araw, naging malinaw, ang pagkakaugnayan ay nakapag-ugat na at walang pagbabalik. Si Viva, na gumugol ng kanyang buong buhay na kumakapit sa kanyang mga halaga, sa kanyang pagkakilala sa tama at mali, ngayon ay nahanap ang kanyang sarili na nalulunod sa pagnanasa. Ang mga kambal na sina Kaden at Kieran ay nakakita sa kanyang kahinaan, at ginamit nila ito sa kanilang kalamangan. Ang nagsimula bilang isang gabi ng pagkawala ng kontrol ay naging isang nakakalason na relasyon. Isang relasyon kung saan ang hiya ay nilamon ng isang bagay na mas madilim. Ang mga bata, na minsan ay kanyang minamahal na mga apo, ay ngayon ay ibang bagay na. At alam nila ito. Sa mga tahimik na sandaling iyon, pagkatapos umalis ng mga bata sa kanyang silid, o kapag nahanap niya ang kanyang sarili na mag-isa, babalik ang pagkakasala. Lalaganap ang mga alaala ni Jonas, ang kanyang yumaong asawa, sa kanya. Iisara niya ang kanyang mga mata at makikita siya, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagbuhatan niya ng buhay. Ang tawanan na pinagsaluhan nila. Ang init ng kanyang mga bisig. Ang ginhawa ng kanyang presensya. Masaya sila noon, tunay na masaya. Ngunit ngayon, ang kaligayahang iyon ay parang malayong panaginip. At sa tuwing bubuksan niya ang kanyang mga mata, ang katotohanan ng kanyang sitwasyon ay babalik. Si Jonas ang lahat sa kanya. Isang lalaki ng malalakas na prinsipyo, isang lalaking palaging gumagawa ng tama. Naalala ni Viva ang kanilang mahabang lakad na magkasama, ang kanilang tahimik na pag-uusap hanggang sa hating gabi, ang paraan ng kanyang paghawak sa kanyang kamay at nagpaparamdam sa kanya ng ligtas. Ngunit ang kaligtasang iyon ay namatay kasama niya. At sa lugar nito, mayroon lamang pangungulila. Isang pangungulila na sumakmal sa kanya, kinain siya sa paglipas ng mga taon. At ngayon, ito ay humantong sa kanya dito. Sinubukan niyang sabihin sa sarili na pansamantala lang ito, na aalis ang mga bata at matatapos na ang lahat. Ngunit habang mas maraming oras ang ginugugol nila ng magkasama, mas napagtanto niya na kinuha nila ang kontrol, hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang isip, sa kanyang mga emosyon. Alam nila kung paano siya manipulahin, kung paano siya panatilihing nakatali sa kanila. Sasabihin nila ang mga tamang bagay, hahawakan siya sa tamang paraan, at sa bawat pagkakataon, mas lalalim siya sa bitad. Ang relasyon ay naging isang baluktot na laro. Ang mga kambal ay nasisiyahan sa kontrol na mayroon sila sa kanilang lola, itinutulak siya ng mas malalim sa bawat araw. Bubulong sila ng mga bagay sa kanya na nagpaparamdam sa kanya na ninanais, mahalaga. Ngunit kasinungalingan lahat iyon. Isang manipulasyon na idinisenyo upang panatilihin siyang nakulong sa kanilang nakakalason na pagkakahawak. At habang mas nahuhulog si Viva dito, mas nawawala niya ang sarili. Ang babaeng minsan ay naging isang mapagmataas na ina, isang mapagmahal na asawa, ay wala na. Pinalitan ng isang taong hindi na niya nakikilala. At gayunpaman, hindi sila kasing ingat ng inaakala nila. Ang bahay na minsan ay isang santuwaryo ay ngayon ay parang isang bilangguan, na may mga lihim na nagkukubli sa bawat sulok. Ang mga kapitbahay ay paminsan-minsang dumadaan, pumapasok para makipag-chat o magdala ng isang bagay mula sa kanilang hardin. At sa bawat oras, tataas ang tensyon. Tatayo si Viva sa pintuan, sinusubukang magpakita ng kalmado, sinusubukang panatilihin ang kanyang komposura, habang ang mga bata ay nananatiling hindi nakikita, nakikinig. Isang maling salita, isang walang ingat na kilos, at maaaring malantad ang lahat. Isang hapon, habang nakikipag-chat si Viva sa kanyang kapitbahay sa pintuan, naramdaman niya ang bigat ng lihim na pumipilit sa kanya. Ang masayang pag-uusap ng kapitbahay ay parang malayo, nilunod ng pagtibok ng kanyang puso. Ang mga kambal ay nasa itaas, ang kanilang presensya ay kapansin-pansin.
Alam niya na kung ang kapitbahay ay papasok, kung makikita nito ang tingin sa kanyang mga mata, ang katotohanan ay ilalantad. At gayunpaman, kahit papaano ay nagawa ni Viva na panatilihin ang pagpapanggap. Ngumiti, tumango, paalisin ang kapitbahay ng walang pangalawang pag-isip.